A pleasant day to each and everyone. My name is Janisa M. Montañer and today pag-uusapan natin ang tungkol sa personality assessment. Specifically, ang Eysenck Personality Inventory o EPI. So before we start, ano nga muna ang personality assessment? So ang personality assessment ay ginagamit para maintindihan ang ugali, traits at personality ng isang tao. Madalas itong ginagamit sa psychology, workplaces, at schools para malaman kung paano mag-isip o mag-react ang isang tao sa iba't ibang sitwasyon. Ang Eysenck Personality Inventory o EPI ay ginawa ni Hans Eysenck na isang kilalang psychologist. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ang EPI at paano ito gumagana, ano ang structure at scoring nito, at bakit ito mahalaga sa pag-unawan ng personality. Background of the EPI. Unang tanong, sino nga ba si Hans Eysenck? Si Hans Eysenck ay isang German-British psychologist na sobrang kilala pagdating sa personality psychology. Siya ay isa sa pinaka-cited na psychologist sa buong mundo dahil sa dami ng naiambag niya sa larangan ng psychology. Naniniwala si Eysenck na ang personality natin ay may malaking connection sa biology o genetics. Ibig sabihin, marami sa mga ugali natin ay likas na o built-in mula pagkabata pa lang. Dahil dito, dinevelop niya ang Eysenck Personality Inventory para sukatin ang personality ng isang tao based sa dalawang personality dimensions. Ano yun siya? Okay, so ang Eysenck Personality Inventory ay may dalawang major personality dimensions. Una ay ang extroversion versus introversion. Extroverts, ito yung mga tao na sociable, energetic, at mahilig makihalubilo. Gustong-gusto nila ng maraming tao at activities. On the other hand, ang introverts naman, sila naman yung mga mahiyain, tahimik, at mas gusto nila mapag-isa. Hindi ibig sabihin na antisocial sila, sadyang mas komportable lang sila sa sarili nilang space. Pangalawa sa dalawang major personality dimensions ay ang high neuroticism versus emotional stability. High neuroticism, ito yung mga taong mabilis magpanic, mag-worry at emotional unstable minsan. Emotional stability naman, sila naman yung mga kalma, composed at hindi madaling ma-stress sa kahit anong sitwasyon. So basically, sinusukat ng test na to kung saan ka nagfo-fall sa dalawang dimension na ito. Ikaw ba ay extrovert o introvert? Ikaw ba ay kalma o madaling ma-stress? Pero wait, paano kung hindi totoo yung sagot ng isang tao? Well, meron din tayong tinatawag na lie scale. Ibig sabihin nito, may mga tanong sa test na design para mahuli kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo o nagpapaganda lang ng sagot nila. For example, kung sasabihin mo na hindi ako nagagalit kahit kailan, parang too good to be true, diba? Dito papasok ang lie scale para makita kung honest talaga yung sagot mo. Ang purpose nito ay para mas accurate at totoo yung test results. Ngayon, ilang tanong ba ang meron sa Eysenck Personality Inventory? Ang sagot, 57 yes or no questions. Kapag natapos mong sagutin, may kita mo kung ikaw ba ay extrovert o introvert, mataas ba ang iyong neuroticism o emotionally stable ka. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang Eysenck Personality Inventory? Una, nagbibigay ito ng scientific measurement para malaman ang personality traits ng isang tao. Hindi lang hula-hula dahil may solid basis ka kung ano ang personality mo. Pangalawa, nakakatulong ito sa self-awareness. Kapag alam mo ang personality mo, mas magiging aware ka sa strengths and weaknesses mo. Mas madaling i-adjust ang sarili kapag naiintindihan mo kung paano ka mag-isip o mag-react.
Pangatlo, malaki rin ang contribution nito sa psychological research. Dahil sa EPI, mas nauunawaan ng mga psychologist ang iba't ibang personality types at behavior patterns ng tao. So whether ginagamit ito sa workplace, school o clinical setting, malaking tulong ito para maintindihan ng personality ng isang tao. So ayun nga, napag-usapan na natin kung ano ang Eysenck Personality Inventory, kung saan ito nagmula, kung ano ang sinusukat nito sa ating personality. Ngayon alam na natin na sinusukat nito kung extroverted o introverted ka at kung emotionally stable ka o madaling ma-stress. Plus, may life skill rin to ensure na honest ang iyong mga sagot. Pero teka, hindi pa tayo tapos dahil may mga importanteng bagay pa tayong pag-uusapan tulad ng paano nga ba ina-administer ang EPI, paano ito ini-score at ini-interpret, at kung gaano ba talaga ito ka-reliable at valid. Para ipaliwanag lahat ng yan, ipapasa ko na ngayon kay Julie para ituloy ang discussion na ito. Good day everyone. Before we begin, let me ask you a questions. Do you believe that our personality influences the way we think, act, and interact with others? So, our personality is a major factor in how we behave in different situations. So, some of us are naturally outgoing and love socializing, while others prefer quiet and independent activities. So, some people handle stress well, while others tend to worry a lot. So, understanding the personality is important, not just for personal growth but also for psychology, work, and education. So, today we will discuss the Eysenck Personality Inventory, which is the EPI. So, one of the most well known tools for assessing personality traits. So, this test measures two dimensions, which is the first one is extraversion, introversions, whether a person is outgoing or reserved. So, the second one is neuroticism, stability, whether a person is emotional, stable, or prone to stress. So, by the end of this discussion, we will understand how the EPI is administered, scored, and used in clinical, workplace, and educational settings. So, we will also explore its strengths and limitation. So, let's move forward to administration of the API. So, the API can be taken in two ways, which is the paper-based or digital format. So, when we see paper-based, so some clinics and research institutions still nag-use pa rin sila ng printed questionnaire para sa mga individual, para masagutan nila yung questionnaire na yun manually. So, they answer it manually. So, while the digital format naman is, kumbaga, many organizations still nag-use ng online version para mapabilis yung process. So, example, imagine sa company, they wants to access potential employees. So, instead na magpa-print pa sila ng maraming questionnaire, they sent a link to an online API test so that they allow them to quickly evaluate applicants based on their personality traits. So, in clinical settings, psychology might ask a patient to complete the test before their session to better understand their emotional tendencies. So let's move forward to the scoring and interpretations of the API. So once the test is completed, it is scored based on the two main personality dimensions. So which is the first one is extroversion, introversions. Extroversion, introversion, a high extroversion score suggests that the person is outgoing, talkative, and enjoy being around people. So while the low extroversion scored introversions means the person is more reserved, enjoy solitude, and prefers deep conversations over small talks. So, next one is neuroticism stability, which is kapag nasa high neuroticism score, suggests that the person is prone siya sa anxieties, stress,
and emotional stability. So while the low neuroticism scores, which is stability or stable, indicates that the person is calm, emotionally balanced siya, and nahandle niya yung stress. So, example, no? A person who scores high in extroversion may enjoy careers in sales or public relations where they interact with people daily. So, on other hand naman, someone who scores high neuroticism may find high pressure job overwhelming and might need better coping mechanisms. So, let's move to the reliability and validity of the EPI. Reliability means that the test produces consistent results over time. So, if person takes the EPI today and again after a few months, their score should remain similar unless significant life changes occur. So, validity refers to how well the test measures what it claims measures. So, research supports the EPI's effectiveness in distinguishing between introverts and extroverts. But it does not cover all personality traits such as openness and agreeableness. So, for instance, a study showed that the EPI reliably identifies introverts and extroverts. No, sinabi ko. But that's not access creativity or kindness, which are also important aspect of personality. So let's move to the application of the EPI. So first one is the clinical psychology. When we see the clinical psychology, the EPI is widely used in mental health assessments. So it helps psychologists understand the personality traits that may contribute to condition like yung merong anxiety or depression. So for instance nito, no? For instance nito, yung anxiety, depression na to, no? Kapag yung pasyente mo is merong score na high neuroticisms, the therapist may develop strategies to help them manage their stress and emotion effectively. So, the second one is in workplace psychology. So, dito naman sa workplace psychology na to, no? The companies use the EPI to match employees with suitable job roles. Bakit kaya? So, for instance nito, no? An extroverted person might do well in customer service or sales. So, sales lady ang example nito, no? While sa introvert naman, kapag introverted ka na tao, nag-excel ka sa analytic or research-based roles. Which is, example nito is yung pagbabarcoding, ganyan, paglilista, inventory. So, the third one is in education and counseling. So, teachers and counselors use the EPI to understand the students' learning behavior. So, example nito, kapag introverted ka na estudyante, no, need, kumbaga, kailangan mo ng encouragement para mag-participate doon sa grupo na yan. Well, kapag naman extroverted ka na estudyante, kumbaga, pwede kang mag-drive as a leader, no? Pwede kang mag-act as a leader. So, the next one is strength and limitation of the EPI. So, the strengths naman, so let's proceed to the strength naman, no? The strength is easy to administer, which means it is a simple questionnaire that take only a few minutes to complete. So, widely used and research, many psychologists and organizations rely on the EPI for personality assessment. So, the next one is the limitations. So, kapag sinabi natin yung sa limitation naman, it does not measure all personality traits. So, hindi niya ma-measures. So, it focuses on extroversion and neuroticisms. So, leaving out other important aspects like agreeableness and openness. So, example, yung cultural biases, some questions may be interpreted differently based on cultural background. So, conclusion.
conclusion, the ISIC Personality Inventory, or EPI, is a valuable tool in psychology, helping professionals understand personality traits in clinical, workplace, and educational settings. However, it has limitation and should be used alongside other assessment for complete understanding of personality. So, understanding our own personality can help us make better decisions about our careers, relationships, and personal development. So, if you ever get a chance to take the EPI, it might give you valuable insight into yourself. So, thank you for listening, everyone.